pagtulunan. Same gyapon nga atong pagkatunan is indwelling of God the Holy Spirit. Sige, sa atong pagsugon mag-pray ta isa ka butang pag-check sa atong kakulingon. If na is something to confess as needed, then pasalamat sa Ginoo and everything, give thanks to the Lord. Pag kumanyana iga voice at na ko ang prayer. Sige, let's pray. Sa imo bulaan nga man, salamat Ginoo sa opportunities Ginoo, keeping on learning sa mga pagtulunan, of equipping us. O Father nga sa pag-pray sa pagtuon, we bring sa teaching ministry kang confirmation of God the Holy Spirit, being dependent yun na sa imuha as our divine teacher, of kagsubungan Father of giving us spiritual understanding sa imong mapulong, of growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Salamat sa presence sa matag usa sa gyapon sa pagdayong Ginoo, as having assurance, confidence Ginoo sa mga pagtulunan hangtod sa eternity. Kani sa imong grasya sa pamagi ginadangot ang ginapasalamatan tanan sa imong salig in Jesus name. Amen. Okay. So, indwelling of God the Holy Spirit. So, gibutang nako sa ani nga pamagi para maklaro pod unsa ginatawag nga teaching. Now, ang indwelling of God the Holy Spirit naa sa ato adjud nga mga Christians sa ginatawag nga kani nga moment of time, kani nga age, sa ginatawag nga usay ginagamit nga church age, pero same gihapon nga mga pamulong local gatherings, o kung ginatawag nga intercalated age, o kung ginatawag nga mga Christians. So tanan indwelt by God the Holy Spirit. Isa ka buti pasabot kay sa Old Testament walay indwelling sang God the Holy Spirit. So mapadayag nato na sa pagpadayon sa pagtuon noong sa ginatawag nga indwelling of God the Holy Spirit. Halimbawa ron kaning ginatawag nga sa Ephesians chapter 1 verse 13. Dinis ako sa English, no? Mabasa na ko din sa New King James Version. In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of salvation, of your salvation, in whom you also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So sa pagtuon nimo dra kang Jesus Christ, naay natawag nga promesa sa Dios nga mao ang God the Holy Spirit nga we are sealed, no? Gisilyuhan ka sang balaan nga espiritu, gisilyuhan sang balaan nga espiritu. Buto sabot ana nga ownership. Okay, may kuanabi, may sounds pa. So isa po halimbawa sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, do you not know that you are the temple of God, that the Spirit of God dwells in you? So naayoy ginatawag din nga pagkaihibalo. Naay ginatawag nga pagkaihibalo nga you are the temple of the Holy Spirit. Halimbawa ning 2 Corinthians dirita sa 1:22, who had also sealed us and given the earnest upon a pledge, the down payment of the Spirit in our hearts. So ang Holy Spirit, silyado kita, nga indwelt kita sang Holy Spirit. So kung tanaw nato ni sa grama, sealed us, pwede ni siya ma-orest o di kaya ginatawag siya nga present tense, nga sealed us always siya. Permanente jud. Kay di naman na siya makuha ang sealing nga sa atong heart. Remember nga, kumbaga pa, sa atong nga heart, ginatawag ni siya nga spiritual heart, naa sa atong nga right lobe o mentality nga sa atong heart. Dili ni siya affected sa ginatawag nga heart transplant, no, physical, kung dili spiritual heart nga nasa atong kalag at the right lobe of our mentality, no. And they said sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Remember nga kaning Acts 16:31, humana si Jesus Christ na crucify dito sa ibabaw sa cross nga pagbayad sa atong mga sala.
So mao nang angay nga tuuhan bisan pa sa 1 Corinthians chapter 15 nga sa pagtuo nga si Jesus Christ nagbayad sa atong masala, namatay sa physically, tapos nabanaw 3 days after kag nag-ascend to heaven. So mas save siya o kon kita nga nag-believe by just believing. Mao po ni isa ka pinpoint sa ginatawag nga believing nga by faith, no, nga sa pag-receive nga si Jesus nagbayad sa atong masala ito si babaw sa cross, namatay siya sa unod ug nabanos katulong kanlaw ni kaayop sa langit, and thou shall be saved. Kaya lang ang word dinhi nga thy house na ni say background nga sa ginatawag nga sa padre di pamilya, no? Padre di pamilya o kung sa father. Kaysa ilaha manggod, subo nga ang father is the leader leader sa pamilya. Kung unsa ang ginatuohan sa ilang amahan, tanan na sila nagatuo pod sa anak nga bahin. Mao na anday house. So nisabay sila sa pagtuo sa kani nga guard nga by believing the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mao na nga naay ginatawag og ang iyahang pamilya. Buto sabot nga pag human ni ani nag-Bible study ang o kung nag-proclaim dito, no, sila ni Paul sa iyang pamilya og nituo ang iyang pamilya pod sa gituohan sa ilahang amahan o kung sa iyang bana kung sa asawa pa. Mao na nga sila na apil anday house. No. Kag usapon ni ani kung ibutan po naton sa Dios nga bahin, nakita sa Dios sa iyang omniscience, knowing everything nga paghuman ni ani nga sa pagtuo sang ginatawag nga kaning sundalo, ang iyang pamilya ni nagtuo pod. So na jud ginatawag nga freedom jud sa pagtuo. Dili nga kung mutuo ang amahan, no, kay amahan man jud ni ang ginasultian, maluwas pod ang pamilya. No, dili, kay ang salvation is individual, matag isa jud. Paras po ni sa John 3:18, he that believeth on him is not condemned. No, ang nagatuo kang Jesus Christ is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. So ang begotten diri is monogenes ni siya. Nabot kasabot ni sa natawag nga pagkaanak sang Dios ni Jesus Christ. So ang word diri nga believe it not is condemned already, tungod kay nakita sa Dios kung kinsa ang dili mutuuhay. Kung tanaw naton sa timeline, no, sa omniscience sang Dios, kabalo siya kung kinsa ang dili mutuuhay ugma, o kung sunod semana, sunod bulan, sunod nga tuig, o kung kinsa ang mutuuhay ugma o sa sunod nga adlaw, sunod nga semana. Ugma po sa binulan bisan pa sa mga tinuig. So wala jud makaikya sa Dios, naibalaan jud niya ang tanan. So mao nang ganiya nga sa mga tumulo at the moment of salvation, na indwelt ka by God the Holy Spirit, nga sulti din ni Paul. Do you not know? Wala ba mo kabalo? That you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you. So mao yun may tabo sa mga magtuuhay kang Jesus Christ sa ani karon nga panahon. So magusto kag sa dili kung ito ka nga si Jesus Christ is God. Tapos gibayran niya atong mga sala ito sa babaw sa cross, namatay siya sa unod nga banos katulong adlaw. Kag nikayab sa langit og yara sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Temple ka of God, and that the Spirit of God dwells in you. So kita nga mga tumulo, indwelt kita by God the Holy Spirit permanently. We are indwelt by God the Holy Spirit. So the indwelling sang Holy Spirit, permanente na siya nga ministry of God the Holy Spirit at salvation. Permanente. Ginatawag na isa diri nga 6 permanent ministry of God the Holy Spirit sa salvation. Tungod kay ang work sang Holy Spirit, nag-regenerate siya, o kung nagatawag nga born again, meaning to say nga sa baptism by God the Holy Spirit,
nga gikan kita kang Adan na ginatawag nga sa slave market of sin, dili tumuloo, gibautisyohan kita or we are identified nga naa kita in Christ Jesus, nga mga tumuloo na nga naa na in Christ kag indwelt by God the Holy Spirit. So mao ning permanente nga ministry sang God the Holy Spirit sa ginatawag nga baptism by God the Holy Spirit. So sa ana na mga butang. So ang purpose ng indwelling of God the Holy Spirit nga siya nga kita is the temple. Siya nagahatag sa ginatawag nga presentation para sa halimbawa sa Old Testament, no. Iuna na ako diri ibutang. Nga sa Old Testament, siyempre, na rin tawag Holy of Holies, na inner court, na outer court. So na ang presence ng God na sa ginatawag na ay clouds. O at the same time gyapon sa tuwa karon nga panahon na sa human spirit na to nakita ay Holy Spirit, indwelt by God the Holy Spirit. Then mao ning aton nga soul o mao ning aton nga body. So naga-compare na sa dinhi sa tatlo ka bahin. Para di gugot. Nga Holy of Holies mao ning human spirit, nga dinang Holy Spirit. Sa ginatawag nga temple, no? Katapos ang soul. Kay ngano man, kay kani man gud ang atong nga body, composed man gud siya sa old sin nature. So sa pagkabag nga temple nga tatlo ka bahin, mao ni sa tuaron. Pero ang atong nga body naagyapon ng old sin nature. Pero ang pinakanindot nina nga ang atong nga old sin nature, wala na siya gahom. Mao na nga makonsider naton nga we are not slave, dili kita ulipon sa daan nga kiniyasang sala sa old sin nature. Kay ngano man nga comparing, tungod kay ang unbelievers dili sila indwelt by God the Holy Spirit, no? Og ang naalang sila is ang old sin nature. So wala sila choice nga makahimo. Okay, time's up. Okay. So padayon ta sa atong pagtulunan. So isa ni sa kabutang po nga ang dwelling sang Holy Spirit nga we are the temple of God the Holy Spirit. Isa po ni siya ka pamaagi nga maupod ang pag-indwell ni Jesus Christ sa tuwa sa ginatawag nga Shekinah glory. Ang Shekinah glory mao ni ang presensya sang clouds. So ang presence sang Dios naa sa tuwa ginatawag nga Shekinah glory. Pero sa Hebrew ni ana is Shaka. So sa English ana is Shekinah glory. Mao ang indwelling sang God the Father kag ni Jesus Christ which is God the Son. Halimbawa karon sa Ephesians 3:17 nag-isgot dinhi nga that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. So si Christ nag-indwell pud sa tuwa. Sa tuwa pa kani klase nga ginato nga principle nga ang God the Father, ang God the Son of God the Holy Spirit, dili gyud ni sila pwede maghiwalay. Pero naay distinct personality sila. Naay ginatawag nga distinct individual. Nga lahi ang God the Father, lahi ang God the Son, ug lahi pod ang God the Holy Spirit. Pero dili sila maghiwalay. Manong buti pasabot ni ana. Okay. So, morning sa Exodus 40:35, no? Morning abode thereon ang ginatawag nga Shaka, no? Nga Shekinah glory. And Moses was not able to enter in the tent of the congregation because the cloud abode, no? Shekinah glory, meaning abot pasabot the presence of God thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Makamuli sa kasulod sa temple kay tungod na ang presensya sa Dios. Pero kita, we are the temple of the Holy Spirit, of ni Jesus Christ, and of God.
So sa ilang nga templo ana ang presence sa sinataw nga Shekinah glory. Pero sa pagkakaron, walay ginatawag karon nga sagrado nga temple nga sa Old Testament nga naay outer court, inner court kag Holy of Holies. Wala ron, walay presensya na sang temple sa pagkakaron. Kay nga naman, kay kana siya gidaot na siya o kung was destroyed, giguba na siya ni Titus katong 70 AD sa ginatawag po nga fifth cycle of discipline para sa mga Israelites, no? Nga kung sa bagay gitagaan sila og grace period from 30 AD to 70 AD, which is 40 years. Brog transition gyapon kung i-reflect naton sa wilderness nila ni Moses sa Old Testament. Pero dinhi from 30 years to 70 AD nga 40 years nga gintagaan sila og grace period by believing nga si Jesus ilahang Christ or ilahang Mesiyas. Pero wala man jud, gi-reject man jud nila. Bisan pa na nito uhay, pero ang ilang leader, mga Sadducees, mga Pharisees, wala jud nagatuuhay. So mao na nga naay ginatawag nga dispersion of Israel, diaspora, nga disiplina sa ilang nga fifth cycle of discipline. Mao nang gisit aside sa Dios ang plano sa Dios sa ilaha. Mao na nga naakita ginatawag nga mga Christians nga panahon. Kintawag ni siya nga mystery doctrine ang mga Christians tungod kay wala ni siya gi-prophesy sa Old Testament. Pastor, ang kanang mga believer kuno buta na to mga mosaic sa Israel, unsay lang gamit karon? Sinagoga or temple? Wala na temple. Di ba karon ba sa Israel? Oh, sa karon kay ang temple jud mao pa nang ginapaabot nila karon nga ma-rebuild nila ang third temple. Wala dito kay temple. Wala jud sila temple. Wapon sila gamit ang sinagoga kasi sinagoga naman ang ginaano ni Cristo during sa iyang time. Oh. Isa po na kung ang pagsabot nako kung ang sinagoga is gamay siya nga murag kumbaga masulti na. Sinagoga dito sa time ni Cristo, di ba? Oo. Wala sila gato sa temple, dito sila gato sa kanus alam man sinagoga. siya adto tong galit na galit siya. Nagipangtuwad gad niya nagpanghimo nagkuan palingki ang templo wala to. Murag ana. Galit siya. Tapos ang mga next na mga lines na sinagoga man ang mga wordings. So kung ako di kay pud ko pa na ana. Pero mao ni ako ng mga pagsabot. Kung ang templo is dako, ang sinagoga is gamay. Kanang mga gagmay lang nga nga gatherings ana. Sa ginatawag nga sinagoga. So kung ana ang sistema, so mahimo sila nga gamay nga gatherings, so naa sila sa sinagoga. Ang gawas. Ang kanus anang Kay- tabo, ang kanus anang create ang isa ka word na sa English word na church. Kasi sa ngayon man gud nawawala yung term na synagogue. Kundi pumapasok na ang isa ka known nga term na church building. So Di ba? kumbaga pa, Paano nga? mga terminology ba? Sa atong pa, muto na po taon sa eklesia. Kay mao po ni. Ang eklesia, kung tanaw nimo sa New Testament, is local gathering. Ang buti pasabot. Mo nang buti pasabot sang eklesia o kon church sa ginatawag. Halimbawa, I will build my church. I will build my local gatherings, my group. Mo nang buti pasabot. So sa New Testament, dili sa ginatawag nga church nga building. Dili pud pasabot na. Kung unsa man atong panguna-una karon nga paggamit sa kana nga vocabulary nga church nga local building, dili siya mao. So kita din nga nagagrupo sa pila ka buok. Ginatawag kita nga church local gathering na sa ilaha sa New Testament. Now, kung sa Hebrew na pod sa Old Testament, wala kay may makita din na nga eklesia, kay ang word nga eklesia is Greek. Og sa Old Testament, ang word dira is Hebrew. Now, kung tanaw nimo sa Septuagint,
nga gikan sa Hebrew pag gitapos gitranslate sa Greek mao nang Septuagint. Ang ecclesia din na is congregation. Congregation o kon assembly. No? Di, lumalabas na lang yung mga terminology dyan, Pastor, na from sinagoga, nagiging cathedral, nagiging church, diba? Kung tanawin mo siya ba, marang ginaisip na po siya sa Old Testament, ay sa unang mga believer. Dahil ginagukod ang mga believer, hindi sila nagkaroon ng opportunity na magkatigom sa usa ka lugar para magtakop o permanente. Dumating na lang siguro siya sa panahon na nagkaroon na ng ingani sa dihang Unsang ingani kanang church? kanang mga dili lang basta Gatherings. church building. Yung word ko lang na church building kasi kung mag-church manggod ko, damo na manggod masulod ang iglesia. Naintindihan naman nato na ang building ang ginapasabot ko. Oh. Nagkaroon na lang ng church building sa panahon magitaghaan na og freedom ang tao na maka-worship siya according sa iyang paniniwala sa usa ka tao nga pareho silang paniniwala. So maghimo siyang church. Murag ana, building. Now, mo nang Building. mo nang Murag ni abot na lang na ing ana. so sige, i-deal ta nang ginatawag nga church. Mo nang ma-breakdown yun na ang definition sang church sa karon nga vocabulary kay sa Bible. Oo. Kay ngano man kay ang church ang buti pasabot niya na sa Bible is local gathering. Kung unsa man nga mga panagtigom sa Bible bisan pa karon ginatawag na siya nga church bisan dili pa building. Halimbawa karon na meeting sa Sa nausog gid ang building, Pastor. karon lang na siya nga vocabulary. So mao ni siya sa kaning i-explain sa nako ang buti pasabot niya para di mo sagol ang buti ipasabot nga sa imo nga bahin o kung sa ko nga bahin. So kung unsa man ang meeting dira sa barangay hall tapos nagtigom sila dinha kay mag-meeting, ginatawag na siya nga church sa Bible. Ecclesia ang pulong. Amo nang gitawag siya nga local gathering. Kay lahi man gud karon ang ginatawag nga vocabulary. Now, pumato na pud ka sa Hebrew sa Old Testament. Kung tanawon nimo sa Septuagint no, nga gikan sa Old Testament, ang Greek sang Old Testament nga gibalhin sa Septuagint nga Greek is ecclesia. So kung ibalik nimo siya sa Hebrew nga pamulong, gintawag siya nga kahal. Meaning to say nga ang kahal og ecclesia parehas ang buti niya ipasabot nga ang kahal is Hebrew, ang ecclesia is Greek. Sa English niya na nga gin-translate is congregation o kon assembly. So, kung baga pa sa Bible, sa Old kag New Testament, ang church is local gathering. Mo nang buti pasabot sa church. Pero karon manggod lahi ang meaning na sang church. Karon nga vocabulary naging gamit. Nga kung magsulti ka ganing church, ang mosulod na nga nga vocabulary o kung ang meaning is building mo ng church. Gani tapos na wala man gud ang sinagoga. Denomination. Kay dili po tanan nga building is church. First karon is nga building. O, dili man na siya church. Komersyal na siya. Business. So magsiling ka mao ni church. So, kung ano na siya nga denomination. Mao na siya karon ang buti pasabot. Karon nga karon generation ba o kung karon nga vocabulary. Pero kung sa Bible ka dili. Walay church din ha nga building. Local gathering na siya. Ang church. Bisan ba sa time nila ni Pablo? Oh, sa time ni Pablo, time ni Jesus Christ. Walay building. Ang time ni Christ is sinagoga man gud ang iyang giyan. Oh, sinagoga dira pero dili Sinagoga. building. I don't know, hindi man din silent man lang din. O akwan. Kung unsa man na siya nga grupo nga nagagather sila sa sina nga klase nga balay o sa pulong nga sinagoga, ang terminology niya na is sinagoga jud.
Buti pasabot sinagugad yun. Dopros lang good SM good, building siya pero dili church nga building. Kay kung magsulti kag church, denomination dayon na siya, religion siya nga grupo, sikta. Manong pasabot. Pero sa Bible, gamay nga mga buti pasabot lang. Maula nang ang buti ay pasabot sa gamay nga pamaagi. So, karon walay building temple sa ano ni sa Israel. Wala. Mana nang kwan pagkambyo vocabulary ba. Now, kung unsa man klase nga confusing sa Bible nga senaryo o karon nga panahon nga sa tawag nga ano ni sa tawag nga pulong nga church, matibon mo lang na siya sa imong una-una nga kung biblical mao na siya, pero kung karon nga senaryo mao na building siya. So mabitaw nga kung unsa mga conversation ba sa ginatawag nga church, dira lang nimo maklasify kung unsa imong paggamit sa imong understanding biblically o kon gawa sa Bible. Amo lang na. So kung halimbawa karon kung gatuo ka halimbawa sa ako nga pagpresent ana. So makasinabot ta sa ana nga bahin sa biblical. Kung makasinabot po ta sa gawa sa Bible. Pero kung makaistorya kag church sa uban nga tao nga ang iyang concept, ang ideya niya bahin sa ginatawag nga church is gawa sa Bible. So dito nimo siya dadon na pod. Ayaw gamitang biblical. Kay magdra ka mo mag-conflict. Unless lang kung pag-explain nimo sa iya, mutuuhay pod siya. Manang paggamit. Depende sa subject. Kung ang istoryahan ninyo is about spiritual, dapat ang mga terminologies po ninyo is spiritual. Kaya kung bahin po istoryahan na po magbahig medical po yung terminologies ninyo. Oo. Yun lang ang point ko. Kung mag-share sa bahan sa Biblia, na din sa imong isip, convert din imong isip na ang iyang istorya, mga pinulungan o mga terms sang spiritual. Bible ang concept. So kung masabtan niya ang natawag nga biblical, na pwede nimo siya ma-explain nimo sa iya ha. Pero pag hindi kung dili pa siya kasabot, ang ma-explain gud nimo o kung ang mapasabot mo pud sa iya nga inline sa iyang learning, gawas yun sa Bible. So ma-insert mo lang siya biblically kung matawag niya clarification nga sa ginatawag nga mga terminology. Halimbawa ron, tuntang vocabulary na po. Ang paggamit sang salvage sa una lahi. Ang salvage karon lahi pod. Unsa meaning din sang salvage sa una? To save. Ang karon na pod niya nga salvage to kill. Salvation siguro ang Salvage yun. Ano yun? Dapat unta na, for God so loved the world. You can salvage your life in Christ. Salvage yun. Ano Diba salvation man ang word? To save, oh. Pero yung salvage mayon ka kung crime ang ano nimo. Na siguro. Oh. Pero kung bahin sa Ginoo, I do not use salvage. Okay. So, ang point lang din nga ang God the Holy Spirit kumbaga pa naghimo og ginatawag nga temple o konsagrado nga building dira sa atong lawas out of your body for the indwelling of God the Son and God the Father. Kung sa bagay tanaw nato ang senaryo, mas una ang God the Holy Spirit nga nag-indwell. Halimbawa karon kanang sa kay Peter sa Acts chapter 2 nga rest sa ilang head. Pero ang pulong dira nga rest pod is indwelling pod, nagdwell sa ilaha. So tulogid ang naa sa ato a pastor, Father, Son, ug Holy Spirit. Tulod yun. Karapang pagtulon ang pastor, the Holy Spirit lang, only lang ang Holy Spirit ang nagapulo sa imo as tatak nimo for final destination unya.
Kay ang common ana man. Oh. Where indwelt by God the Holy Spirit. Pero ang Ephesians 3:17, Christ dwelt in you. Dwell gyapon, nagdwelling gyapon ang si Jesus Christ sa ato Ephesians ano ba? Ephesians 3:17. Basta nga na, pastor, i-correct na lang yung ano na three personality talaga yung nag-dwell sa Nanga-indwell jud sa not only the Holy Spirit. Oh. Kag bisan pa Kay sa murag nabutang man gid sa pastor bisag kano sa una pa ng pagtulunan pastor nga ang Holy Spirit yun ang nagtuyo sa inyo. sa Christian dili sa Old Testament. O sa kadili karon gani. Oh, karon. Well, For pa lang ba clarification. Kay sa Old Testament wala indwelling. Karon Asa lang. matunggad pastor nga na indwell ko Christ karon nga ay bersikulo. Ephesians 3:17. 3:17. Para kay anak di baya pastor. Siya lang baya, isa lang baya. So uban mangita og ginataw nga by fax jud ba? Pamatuod jud. Anak na jud. Kay bisod ko mga pinagamot o pinasukad diha sa lugar. Aron si Magpuyo. Kristo pinaagi sa pagtuo, magpuyo diri mangudali man dinhi sa kuan. O magpuyo jud. Magpuyo diha si aron si Kristo pinaagi sa pagtuo. Tungod sa imong pagtuo, nagpuyo si Kristo sa inyong mga kasing-kasing. May Aron Ephesians. makamo sa paggamot o gipaugma diha sa gugma. Christ may dwell in your hearts by Dwell jud. So So, katong Holy Spirit nga nag-ano sa tuwa, isa ni siya sa mga nga si Kristo nagpuyo sa tuwa kay nabalan di baya, na, war ra baya, Holy Spirit ra baya. 1 Corinthians 3:16. 3:16 gyapon? 3:17 man eh. 17. 3:16 na po. 1 Corinthians. 1 Corinthians. Upper Corinthians 1 Corinthians 3:17. 3:16. 3:16. 1 Corinthians 3 16. La bala kamo kay balo, wala jud si kay balo. God's Spirit dwells. Dapat may bawaan jud nila. So mao na nga Dili, kako mo to ko ani kay Dios man iyang gir. Wala ba kamo manghibalo nga kamo templo sa Dios? oh. So magmingon tag Dios sa ato ang mind, sa atong understanding, Holy Spirit o si Jesus o O God the Father. God the Father. Oh. O nga ang espiritu sa Dios. So ibig sabihin na po diri si ang Dios na ikaw galingong espiritu. And the Spirit of God. Oh, di ba? Oh. So, Now, ibig sabihin nga si ang God naa sa iyahang espiritu. God the Spirit, mao nang buti pasabot. Kay Kay mga pastor kay ang version jud yung Spirit of God man gid be pastor. be Dili unta to siya nga. tanaw na Sige po daw. nato na Kay ang kay isang sentence ba? Kay matanaw mo yun na sa grammar. Mm. Kay kani siya translated siya nga Bible. Kani. Tanaw na to. Okay. Kung tanaw nimo sa grammar, mao ning ang Greek. No not that are the temple of God. Amo na lisod ba? Now dinita sa and. And the Spirit God. Munong but niya ipasabot. Dilahi man diri pastor. Of na ay of. The Spirit of God. Oh, the Spirit of God na ay of. Pero ang word din is wala na walay of na siya sa Greek. Kay mura mga pagpasabot man kana nga mismo ang Dios Na na ay apod spirit. siya espiritu. Lahi kay sa Spirit of God. Oh. Diba, diba? Oh. Nga ang espiritu murag basig na apod siya espiritu nga iya. Oh. Murag na ba? So God's Spirit. so mo nang Kay bisan si Christ may espiritu man pud siya nga iya. the Spirit of Christ. Diba, may Oh. espiritu. Diba, mayroon Oh. man. May mabasa ako nga ang espiritu. So kung ako mo tan-aw, mao na mga misconception sa mga translation. Mao nang mga miss. ang iyahang kuan na ning, iyahang original niya is unsa man? One, the And- Spirit God dwelleth in you. The Spirit of God. Ano The to? Spirit God. Walay of. God's Spirit. Oh. Murag gibaliktad lang. God's Spirit. No, dili jud. God the Father, God the Son, God's Spirit man ta, di ba? Di, mao lang po ang problema sa grammar mao ni ay.
Kay kung basahan man gud nimo ang Greek sa iyang kaugalingon, murag sukuhay siya kaysa English karon. Oo. Sukuhay siya. Kung baga pa murag binarok ba ang Greek, murag binarok ang Greek kaysa English karon. Kay ginabasyan naton is English nga grammar. Pero kung tanaw nimo sa iyang kaugalingon jud, ang iya sini nga Greek is the Spirit God dwelleth in you. Mo na siyang word din na. Bibe tanaw kadai lang kay now. Di ba, Pastor? Tinood man na, Pastor. tama. Na may pagpamatikod No. sa mga pulong. So kung magamit ka literally, sabot ya ipasabot nga sa to pa naay ginatawag nga God the Holy Spirit isa naay God the Son si Jesus Christ, naay God the Father, tapos naay ginatawag nga the Spirit of God, so upat na, ug naay the Spirit of Christ, so lima na. Kay tinuod bitaw kay bisan Oo, bitaw mana. ning bisan bitaw ning magistoryahanay ta diri katong miracle nga naa pa si Christ diri sa earth. Di ba mo ingon ka pastor nga ang nagakuan ato ang espiritu ni Kristo. Oh. Di ba? Kung ako'y magtan-aw during sang iyaha nga kani tinuod nang gini siya kung na ano nabahig na standby ko lang ni siya nga ano ba. Nga during sang iyaha nga baptism, di ba na ay na form of badab nga mitugpa kuno daw sa iyaha. Tama man to sa pastor, di ba mo na ang iyang context nga ingon ang amahan nga kini ang akong higug mga anak, no? And then na ay dab in a form of a dab. Actually mayroon pa akong pwedeng itanong diyan nga ang description man gud sa Biblia na ay isa ka Biblia nga nagdi siya drawing abot ito kay mamang nga giano siya ni bautismohan siya ni John the Baptist unya nag-ana si Jesus Christ unya diri dayon ang kwan ba ang dab. Pero makaingon ko paano niya nakita sa writer nga in a form of a dab? Di ba, Pastor? Di ba ang writer, maingon siya nga ang Holy Spirit in a form of a dove. Tapos, mitugdon kuno daw sa kang Kristo. So, ingon pod ko, sa akong kabahin, ingon pod ko, sama-sama ra pod siya nga, at the moment of salvation, ano ko kang Kristo, ay nagtukog Kristo, ang Holy Spirit na sa ko, in a form of a dove, nga nag-ano sa ko. Sa ako alang ha, how come ngayon, nga si Kristo baya, Diyos baya, no? Tapos karon hindi siguro siya mag-dwell, kundi sa side lang siguro niya. Nung tanpagyod, nga miingon pagyod siya nga, pabutan ninyo, ang Holy Spirit nga akong ipadala ninyo, nga kapareho nako. So, ibig sabihin, pumunta na una ang Holy Spirit doon sa trono niya. Kaya nagsabi ba ya si Christ before nagsaka? Di niya trono. Dito sa langit yapon. Alangan wala po siya pulungkuan iya. Alangan ang God the Father, ang God the Son. Kung titingnan mo ba siya, Pastor, no? Diba, ang pagkahibalo na to, ang God the Father, ang God the Son, mayroon na siya kanyang iyang right hand. Diba? Klaro naman ka yung Biblia. Diba, no? Asa sa tuong kamot sa amahan. And yet, ang Holy Spirit, silent. Tama man, diba? Silent man. Wala sa left. Wala siya. Silent ba yun? Right lang. Wala At sa right left. hand. Diba? Silent lang si Christ lang ba ang maing nga naa siya sa right hand. Right hand. Pero anyat nagbilib tayo ng Holy Spirit na bilib lang. Wala lang tayo ingon nga something nga ano jud kaayo concrete nga ano jud sa iya ha. Karon ang aning akong pangutana pas kanila nga kani study mo lang jud ta ani pastor diba study. Indwelling. Nakahibaluta nga ang power nga ginhimo sang Ginoo pagpangayo, pagundang sa mga balud sa dagat, pagdaghan kaayo sa mga gidakpan nga mga isda. Ang pagkakaalam ko according sa ano naton ug sa imuha nga pinaagi sa Holy Spirit pagpangayo na. How come kailan ba nag-i-end ang Holy Spirit nga dili sila pwedeng magtugdon sa iya, magsulod sa iya. Be with siguro. With siguro, not within. Kundi with. Kasi ang hirap kasi yung God the Holy Spirit pupunta din sa God. Diba? So with siguro. Kailan ba wala na ang Holy Spirit ni Kristo diri sa lupa, nga nganong miingon man siya before pagsaka niya sa heaven, nga miingon man siya nga, paabutan ninyo nga moabot ang unya ang kapareho nako. Unsa man tugbot niya pasabot?
Nga unsa kapareho nako. Oh, di ba nag-ingon siya? Nag-ingon siya sa mga apostoles. Wait lang muna kasi bibigyan ko kayo ng kauban, ka-partner, nakapareho nako. Manglalaban ninyo. Ano pala yung time pala na nag-uban sila ni Kristo? Sa kang Kristo lang yun siya? Now, Yun lang ang ano ko, pastor, ha? so ang gawa sana be isa ka meaning din sa kwan. Halimbawa John 1:32. So isa ka meaning di tawag nga mino. Nagstay sa iya ha, to stay, Yan, abide, continue, dwell sa time dyan niya. sa time niya. So, nawala na lang siguro ang Holy Spirit niya. Itong time nga, No, kani ay banhaw siya. dili man na problema sa Holy Spirit ang dwelling. Kay mao ni ay ama po ni Ito, John 1. John 1:32. Sige daw. Kay ang word ring dwell, abode din na ang meaning isa ka meaning ani is dwell o enjoy, be present, remain. Unsa man sa Bisaya, kanang may tukdon, pastor. Ha? Kanang may tugdon. Kanang may... May patong? Unsa to ingon niya gani ha? Yan pa rin. Now, mao niyo na po ni knowing about Christ. Si Jesus Christ man God, sa pangalan sa iyang pagkatao, ang God the Son nisulod sa usa ka tawo. Mao nang gipangalanan nga si Jesus Christ. Sa to? Ang God the Son, Oh. ako ni si Mary nanganak no. Oh. Pagpanganak niya, usa sa katawo nga sinless, dopras gyapon kay Adan sa Garden sa Eden. Then ang second person of the Godhead nisulod sa tao ug mao nang gipangalanan nga si Jesus Christ. Now, pero kay meaning po rin ni abod sa John 1:32. Ni dwell pod ang Holy Spirit sa kanang Jesus Christ nga tao nga nisulod ang second person of the Godhead nga dinha pod masulti ko nga nisulod pod ang God the Holy Spirit. So, ibig sabihin, ang God the Holy Spirit misulod sa kang Kristo sa Oo. panahon niya diri sa ministry sa earth. Oh. Tapos Sige. pagsulti po niya nga I will give you another comforter. Oo. But sing anon sang another is another of the same kind nga lahi siya nga individual pero parehas gyapon siya kang Jesus Christ nga Dios Hindi ba doon kapareho nga Holy Spirit nga may kunsad siya? nga mao gihapon nga kapareho nga Holy Spirit nga dina kang Jesus Christ nga misulod karon sa mga magtotoo. So naa kay Holy Spirit, naa kay Holy Spirit, naa kay Holy Spirit nga tulo ka Holy Spirit, upat ka Holy Spirit nga kada usa sa tuwa lima ka Holy Spirit, unom ka Holy Spirit. Na during sa Kada- ministry ni Christ, hindi alam yan ng mga apostoles. Only si Jesus Christ lang yun, that time, ang nadwell. No, mao po Be, na eh. kana, be. Kay ngayon, manggod siya good nga paabuta. Wala mo na Pagsakan niya problema. sa langit. Wala mo na problema kay mao man ang promisa nga moabutay jud ang Holy Spirit, another of the same kind nga para sa iya ha, nga mo kunsad sa o kun mo indwell sa ang pulong dra is Parakletos nga nga alongside mo nang iya pasabot nga para sa inyo ha nga mga magtotoo. Moabot sa inyo ha. Meaning to say nga mao ang panahon sang Holy Spirit karon nga mo work out sa mga magtotoo. Kay, para manggod akong pagkaintindi ng good pastor. At the moment nga ang mga disipulo o ang mga tao nga naa sa palibot nga nagtuo kang Kristo, nag-receive ha kasi during that time naa siya physically. Nag-receive kang Jesus Christ is nandoon na rin ang indwelling of the Holy Spirit. Without knowing lang na na-indwell na yun pala sila sa Holy Spirit. Sa During sa time ni Christ, believer naman sila. no, dili pa. Walay indwelling sang Holy Spirit Sa time ni Christ, sa time ni Christ sa mga Only magtotoo. Christ lang? Sa kay Christ lang. ibig sabihin mga apostoles, hindi din sila Dili indwell. sila indwelt by God the Holy Spirit.
after lang si Christ nga nag-ascend na sa heaven. Pag-ascend ni Christ sa heaven, dito pa nag-indwell ang Holy Spirit. In the first place, masulti nato sa Acts chapter 2 kay Peter, sa ila ni Peter. Kasi yung kung ako manggoy magtanaw sa ano niya pastor, yung pagkasulat lang doon. Alam ni Christ na nandito na sa kanya with dili within, with lang. Kasi hindi pwede na ang God the Father, ang God the Holy Spirit mosulod pud sa God. Yun ang pagkaintindi ko kasi di ba in distinct personality man ka ang Holy Spirit. Kasi hindi man natin na pinangunalaan na si God na apoy Holy Spirit niya. Mao na po ni bantay lang. Stop sa dina. Kung mao ni karon nga ang magtuto karon is indwelled by God the Holy Spirit, di ba indwelled pud ka ni Christ? God the Father pa gani. O God the Father at the same time? Yun ang sinabi. Hindi, yung point ko lang doon, Pastor ba, yung doon ba, yung during sa baptism of Christ ba, kasi, hindi kasi masyado, kasi panahon-panahon, alam natin na every time may mga panahon, masikat lang si Christ during sa iyang panahon, pero silent ang Holy Spirit, nagiging known na lang ang Holy Spirit nung wala na si Christ, di ba, Pastor, tama? No, kwan po, gina-introduce po ni Christ ang Holy Spirit sa gihapon sa iyang time. Halimbawa ron katong nahitabo nga balik sa diri sa Lucas diri pastor ba. Tapos kabunyagi ang tanang mga tao gibunyagan usab ni Jesus samtang nagampo siya na abli ang lang. Ibang version ito pastor sa nangyari sa kang John the Baptist na nagbaptize sa kanya. Ang nakita ko lang dito namunyag pud usab si Jesus. Sa time ni sa time ni John, Ano tanawa mo sa Luke chapter 3 verse 21. Bebe. Ang pagbunyag man gihapon ang issue ani. Maybe unsa nga verse? Luke. Lucas chapter 3 verse 21. Kasi mayroon lang gud tayong ano na namunyag ba si Kristo? Tapos may nagsagot din. Hindi ko lang na ano yung ano ba. Kasi John the Baptist may sikat kayo. No. Tanawa di pastor. Jesus Christ was being baptized. Being ang word. Oo. We're baptized. Sunod. Have been baptized. And Bedrita sa nas. in the heaven will be open. Ay, gibunyagan. Now, Dili siya namunyag. siya gibunyagan. Dili siya ang gibunyag. Okay. Dili wala siya namunyag. Okay. Tapa, So, gibunyagan usab si Jesus. Wala day siya Okay lang, sige lang. namunyag usab si Jesus. Kaya ang topic nato Kay nagabalhin. gibunyag man o ginamunyag. Murag gabalhin o gabalhin. Nagadto na ta sa baptism. Nga mawala ning Holy warning. Spirit man gud gihapon gud atong ano God. Pero ang kwan is indwelling. Mawala na. Ang mawala ning kwan. Siyempre ang responsibility sang pastor teacher balik ka sa original lingwahe dito ka mao nang ginatawag nga exegesis. Now, kung mo refer ka lang jud sa ginatawag nga translation, translated Bible, para sa atong ginagamit ng mga version na King James, NASB, NIV, yung literal translation, New English translation, unsa pa din na ng mga translation. Mubalik yung ka sa original language sa iya nga grammar, no? Nga sa pag sa ginatawag nga proper interpretation, kay ang translation magod naglahi siya sa iyang kaugalingon. So kanang mitugdon pastor dinha pastor sa original jud pastor indwelling jud siya pastor ni Kristo. Kay ang Bisaya ra ba mitugdon ra ba? Piyo. Oo, mitugdon lang wa ta kasiguron kung misulod. So mo na nga mobalik ka sa Greek. Unsa man dia pastor? Mitugdon lang man ingon. Unsa sa nga verse? Katong kita naugan niya. Bahin kay Christ. Atong law. Katong word nga ano ba? Maybe. Mitugdon. Unya ni abli ang langit kita niya Espiritu Santo ay mikunsad ug mitugdon. Ano unsa sa nga kwan verse? Sa nga book? Matthew chapter 3 verse 16? 16. Okay. Isa ba ya na siya sa mga bersikulo sa mga Trinitarian? Di ba? Oo, sa pagkilala sa Diyos. Siya.
Anong word din na mitugdon? Mitugdon, mikunsad. Kailan Ana- may puyo. Descended. O unsa man sa pastor? Monong Sa descended? original pastor. Oh. Descending Step like down that. lang. Descend lang, fall. Ninaog lang. O sa original pastor sa Greek. Wala siya Si ni indwell. kada bay no, wala sa indwell. Hindi siya mo indwell pero by side siguro siya. Oh, so Kauban ni Kristo. so ginapakita lang nga ninaog lang ang Holy Spirit. Wala na butang nga by side nga wala ba sa tuo ba o ni dapo pa sa baga o unsa. Oh, mikunsad man lang daw sa Mo ulo. mikonsad lang as a dove lightning on him. On him lang. Wala po din sa ulo. Beta Wala na. pod. Wala po sa ulo. Wala Tanan siya sa ulo. Mikunsad man Tana- gud. Mikunsad daw sa lampati. Like a dove. Mitugdon kaniya. on him lang. On him lang wala sa ulo. Pero mitugdon man gid sa pastor. O, Pero gani. Whatever asa nga part. Oh, wala ta kabalo to rest on him. Rest. Wala pod sa Greek word pastor. Klaro man ka na sa Greek. Wala. Asa nga part siya mitugdon. On him lang. Asa sa iya lang. Autos. Wind. Pero kadalasan mo siguro na sa ulo pastor. I-base Ma- doon sa ano natin diyan oh. Kung gawas pa sa imong isulti nga pwede sa ulo sa imong Ulo, interpretasyon no. Di. Tungod sa Shekinah glory. Hindi po ang Shekinah glory po sa kuan na sa naa sa human spirit. O, di asa man lang ng espiritu din nato, di ba sa ulo? Oo. Oh, posible Dili sa sa heart. ulo. Dili sa heart. Dili sa heart. Sa heart is dili Ina nga spiritual heart. Dili Dili sa Dili physical kay heart, mama sa ni ang- spiritual heart. Oh, mao man ni ang kuan, Okay. di ba? So posibilidad dira Sa eh. ulog yun. Ulo gid siya eh. Okay, naman dili spiritual heart sa brain. sa Oh, mao man So amo na matanaw mo na ini imong background ana lang. So dili problema kung na ang Holy Spirit sa kada individual kay iyan na trabaho na siya sa Holy Spirit. Iyan na siya sa Dios nga pamagi. Namatay bersikulo pastor kay namagud ka nag-istorya magud ka nga ang nagtabang ni Jesus Christ diri sa ministry sa earth ang Holy Spirit. Namatay bersikulo na pastor. Oo. Bebe. Yun lang doon. Mao po ni nga Father into thy hand I commit my spirit. Oo. No. Ang problema maguna sa pagtanaw literally is unsa man human spirit or Holy Spirit. Dito pastor kung unsa Siya ang pa na. original pastor. Now, pero kung tanaw nimo ang word maguna new mga spirit, ang translation maguna sa English nga pneuma sa Greek is breath, wind, dili sa air. Tapos breath, wind. Ana consider lang nga duha. So ang spirit nila Holy Spirit mismo nga gitawag nga spirit. So ang translation ni ana nga pagsabit niya sa iyang spirit sa God the Father. Unsa to? Di ba Breath? he stop amo na ang gawas niya. He Ano stop sa pagkasulat pastor? Small s or big? Pakay ano daw sa English pastor? tempa gatan-aw po ko diri sa kwan. Ano ni? At wait lang. Okay na to siya pastor. Yung ano lang. Kasi so Ma- God the gani- Father may sarili siyang Holy Spirit. As si Jesus Christ may sarili po siyang Spirit. And then the Holy Spirit may sarili po siyang Spirit. O saan Yun nga? kasi yung pagkaano ko mo na. na translation niya. Oo. Pero ibahon jud nimo nga may tatlo lang gud ka distinct personalities ang Dios, God the Father, God the Son, kag God the Holy Spirit. Mao na pagtan-aw nimo sa original language nga the Spirit of God. But pasabot diba? niya na of the Spirit of God, ang but pasabot niya na sa Greek sa original language Spirit is God. Spirit God. Mo nang but pasabot nga bisan pa ang God ra is theos singular pero ang connotation niya na ang iya sina nga connotation nga ang ilang understanding that is the spirit that is the God nga Elohim sa Old Testament which is plural na kaya lang singular ang paggamit kay tungod sa background pod kay may mo siya nga paganism kung magsilin sila nga plural nga tiyoy. Pastor, paano sa original ato pastor? Katong during sa iyang death pastor. Ano yung spirit nga iyang ginaingon diha sa Greek? Oh, Breath? Brit na siya. Amo yung giingon pastor? Oh, now, hindi sa Greek, pneuma ang gisulti. Pneuma. Sa English So, sa tidaday, small s? Pakita daw. At time small pagod s, mao ni gawas niya. Sa Greek man good is pneuma.
So ang pneuma pwede nga masulti nimo sa understanding sa Greek nga breath, pwede siya wind, kag pwede siya nga Holy Spirit. Mao nang understanding sa ila sa Greek. Now, masabtan nila kung unsa ang buto sa bot sang pneuma sa Greek nga gisulti ni Jesus Christ. Mahibalaan nila considering sa ato aron nga masulti nato nga breath. Kay pag humanana, he give up his life. Gihatag niya iyang kinabuhi. So breath siya. No? Kaya lang sa ato amangkod kay pagsulti ana dira nga pneuma, which is spirit sa English, gibutang jud dira nga spirit. Ang unta, ang writer, ang sinulat niya sana, God, gi-give up niya iyang life. Wala na siya nag-spirit. It's because mayroon man gud siyang Now, una man gud sulat doon Ang gawas na pon mao na pon ni sa ginatawag nga inspiration. Oh. Asa man ang tinuod, ang original o ang translated? Di, ang pangutanan nako unsa ang original? O mao gani. Di karon be, unsa ang original? Asa man day ang tinuod? Ang original. O original. Oh. So, ang but pasabot dira sa pneuma, sa understanding, kung ako sa ilaha sa Greek is breath, Breath ang iyang giingon. pneuma siya. O gani, mo yang Pero, giingon. ang understanding lang is breath siya. Kay human ni ana, he give up his life. Unsa man day, kung kwaon ang spirit kay Jesus Ano ba na Christ, siya nga bersikulo, Pastor Ben? ang gawas na po ni ana, naa po na sa responsibility sang pastor teacher sa pag-search kag sa pagtudlo. No? Now, kung ako na po magtunong ana, halimbawa sa congregation, halimbawa kamo, naa po sa inyo kung tuuhan ninyo musabit sa eksakto nga pagtulunan or dili. Kaya ginapangita sa Dios katong genuine yun nga mutuuhay. Muto yung ginapangita. Wala na siya naga-convince nga bisan dili mutuo, birahon niya para mutuuhay. No, dili. Mao bitaw nga sa pagkakaroon nga panahon, wala na siya glutaw-lutaw sa angin dira para mutuuhay. Di ba kung glutaw siya, di ba daghan mutuo? Pero dili. Gusto niya tinud-anay yun. Formal lang ganing lukay. Di Kaya- ka naman natin daday, nagpurma lang siya. Yantuan na dayon. Oh, mutuhay jud ang tao jud. Kung naa siya galutaw-lutaw din na galingkod siya ang trono. Pero dili ginahimo na sa Dios kay gusto sa Dios kanang tinud-anay jud nga mutuhay. Unsa man, blessed are those who believe pero wala nakakita sa iya, mo nang tumong din na. Okay. So, diri lang sa atanay, murag man. Basta nga to lang siya, Pastor. Mayroon man gud siyang ano gud nga ingana ba? Nga situation ko mabasa man gud ninyo. Oh, mga clarification. Sige lang, Pero di son. lang pasabot nga ingon nga wala ka nagatuo, wala ka Mm. na ano. Pero sa kaligunan ba? Ako, anak man, bisa sa ako nga bahin, may dati ko ginatuan, pero ginashift na ako kung unsa ang angay. Oo. Nga madibilo, remember nga, exegesis sa atong ginatunan. Muna nga bahin. Kung ako'y magtanaw, Pastor, during sa iyang nga death, o man sa iyang nga death, pag ingon niya ay commit my spirit, nauli na ang Holy Spirit sa iya. Sa, Pero breath siya. sa ano. Then ba man, ipabalik na niya. Kay- Wala naman siya. Physically. Kay isa po katunong, nga kung di niya ihatag ang iyang ginhawa o kung ang iyang kinabuhi, di siya mamatay. Kana lang pod. Kay Sakot na. sinless man siya. Pero kana lang pod, ang ginaw na ko sa writer, giklaro na lang unta pod niya nga. Kaubara ko na sa rest god ug may Kaning kwan. So, kaubara ko na sa word nga rest ug may na lang gyud siya nga may stop na lang gyud siya og buhat. so, Ano mo gamit pa man gyud siya rest? Kay ang rest ato mo trabaho pa man gyud sunod adlaw. so, dra na po ng pangutana sa ginatawag nga kwan, kaning ginatawag nga inspiration. O di ba? Oh. Ang asab ang tinuod, ang original o ang translated. Kaya ang translation na ba daghan na ba Oh. mga Instead ka words din na simple na lang ato nga gihatag niya iyang Nga- kinabuhi. Ay Oh. dali ra. nga mga lay. Dili siya mag-conflict doon sa mga espiritu nga ginapang-mention Kung, niya nga kung uban. baga pa sa nagatudlo, ngano mapalisdan pa man niyang Yeah, yan pastor. Gatudlo. Tama gyud pero di Una. naman nato pwedeng mausab. May point. Maghimo na lang ng uban ganig version. Naibag-o nga version sa okay, Bible. tamo na. Kuan kanang taglis na anay mga computer, nga Oh. word. Taglis is bag-o daw nga version na pastor si Sige. Edwin gyapon ang nag-ingon sa. Ana. kuan. Sige, bago ta mag-proceed kung unsa man mag-pray sa ta. Diri sa ta man, let's pray. Father, salamat Ginoo sa mga higayon Ginoo, question and answers, clarification Ginoo.
as how God the Holy Spirit teaches us, confirm sa mga kamaturan, o giving us Ginoo spiritual understanding sa mga pulong. Sa imong grasya, sa imong pamagitan ng tayong ginapasalamatan, tanan sa imong ginasalig, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen.